Happy Sabbath mga kaigsuunan. Atong dasigon ang atong kasing-kasing, ang atong kaugalingon alang sa Ginoo aron smooth lang ang atong pagsultin ining kabuntagon. Apan sa dili pa ta magsugod mga kaigsuunan, magampo ta. Most precious, loving Father in heaven, shine yourself in us, Lord God. May the words that I shall be speaking into this crowd, Lord, make it a powerful and full of wisdom that it may be inculcated into the hearts and the minds of all that listens and watching us online and to every home that they are. Please, Lord, help me. Help my confidence, help me to have peace and to have a happy heart always. In Christ Jesus' name I pray. Amen. Ang atong title ni ining kabuntagon sa pagpangalagad nato sa Ginoo is all about principles of visitation. Binisaya lang mga kaigsuunan ang akong gamiton, no? Ang akong i-recite diri ang atong verses that is found in 1 Corinthians 11 verse 27 and 28. Nag-ingon diri sa binisaya, karon kamo mao ang lawas ni Kristo og ang tagsa-tagsa nga mga bahin ni ana. O gibutang sa Dios sa iglesia ang uban, ang nahauna mao ang mga apostoles, ang ikaduha ang mga manalagda, ang ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang katingalahan, unya ang mga hiyas sa pag-ayo, mga pagtabang, mga pagmando, mga nagakalain-laing sinultihan. Mga kaigsuonan, ang simbahan mauman ang lawas ni Kristo. Og tungod kay nagsunod man ta sa prinsipyo ni Kristo, nahimo natang parte sa lawas sa atong manluluwas. When we visit someone, we become a helper of or healer in some way. Og nahimutang panalangin sa tibuok pamilya ug bisan pa ngadto sa tanang mga anak sa Dios. Visitation should be, or hospitality means making sure the people you visited feel at home with you. So mga kaigsuonan, atong i-examine ang atong kaugalingon na abata sa pagtuo o pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Be hospitable kuno. Naaba nato ang pagkamad-abi-abihon sa atong mga isigkataw, matinuhuon man siya o dili. Naaba nato ang pagkamanggihatagon usab sa grasya sa Dios nga ginahatag niya nga reka nato. So approach others in distress, sensitivity and empathy, flexibility, genuineness, acceptance of differences. Ang sensitivity and empathy mga igsoon means let us be human in common that will connect us to the mind, soul, pain, and joy of another person. So empathy, maupod ni ang pagsabot o pagdawat nato sa kahimtang sa usa ka tawo sa walay paghukom, dili bias, apan puno sa kaaghop ug kalooy. Flexibility or adjustable. Adjustable ta mga kaigsuonan sa uban nga mga tawo kay lain-lain man ta og mga katangian or unsa ba na. So, open for the opinion and experience of the person we visit.
not presenting our own belief right away. So, okay. Develop good communication skills. Listening focuses on what the person is saying. Reflect the feelings. Listen to themes and the conversation. Avoid noxious words. Watch for nonverbal communication. So, unsa man ning mga kaigsuonan? Listen carefully, number one, no? Kining pagka ah, pagpaminaw nato sa atong ginabisitahan. Dako ni kaayog impact mga igsuon or mga babayi sa atong women's ministry. Nga maantigo tang maminaw sa atong sa mga tao nga atong gibisitahan. Listen carefully and attentively. Always be gentle in talking to people in distress and be sensitive. Reflect the feelings, clarify things and conversation. Giving information for financial help, wells, exercise, diet programs, etc. But not advices, informative lang. Kuha ang tima sa panagsulti aron makuha og masabtan ang problema. Sa matag pamisita nato sa usa ka panimalay. So unsa di ay ang pag-clarify? I-clarify nato ang unsabay atong ikatabang financially, unsabay atong angay nga i-exercise, unsabay angay natong i-introduce. Diet ba? Kinahanglan ba na niya? Or unsay atong i-advise aron mo improve ang usa ka magtotoo diha kang Kristo. So mga kaigsuonan, be aware and practice ethical behavior. Kung naata sa atong pagpamisita, ato yung bantayan ang atong kaugalingon, no? So maintain confidentiality, power, boundaries, and etc. Maintain confidentiality, keep in mind, in Timothy 2 verse 16, nag-ingon diri, avoid godless chatter. Unsa man ang mga godless chatter, mga igsuon, kung mamisita ba ta, mapuno ta sa chismis nga atong dalhon ngadto sa atong gibisitahan, dili na siya mao, mga igsuon. Likayan gayud ang mga maritis nga mga tao. Keep confidences close. Kung unsay gihatag sa usak sa atong gibisitahan, kung unsa ang iyang trust nga gihatag sa atoa, aron kita mamahimo usab niya nga friend, ato nang i-close within us. Dili na nato imaritis sa uban, no? Never share it to others unless given the permission of the one who share it to you. Or if there is danger of suicidal or abuse, murder or danger to property which cannot be kept secret. For such situation, we need to know guidelines and rules for emergencies. Mauna diha nga, mukam ina nga, mangayo nagyug kag tabang. Makashare na kagadto sa uban kay aron pagluwas sa usa ka tao, pagluwas sa usa ka sitwasyon diin nagkinahanglan og pagtabang sa tanan, sa daghan nga mga tao. Say, I do not speak evil of one another, brethren. This is found in James 4 verse 11. God does not deal kindly with those who do not respect the privacy of others. Principles of spiritual care. Help the person understand their situation. Know the difference between sadness and depression. Know the basic of salvation. Theological training, not a prerequisite. So principles of spiritual care. A. When a person understands his situations or problems, he is or she is better off to deal with it.
and accept even how painful and difficult a problem is. Mauna ang importante gyud nato mga kaigsuonan, kung makailata unsa ang atong problema, kung makailata unsa kalisod sa atong mga sitwasyon sa kinabuhi, then we can freely accept it. And then bisan unsa ka sakit, divorce, financial bankrupt, or whatever it is, health issues, labaw sa nga tanan. Kung ato na siyang dawaton, si Kristo maghatag pud og kalinaw sa atong mga kasing-kasing o panghuna-huna. So stress and sadness is different from clinical depression. Example, bypass for the heart operation, pero sa ligi nga kung makigsulti ang Diyos or makigsulti ta sa Diyos, ayuhon gayud niya ang atong kinatibuk-an nga pagkatao o kalag. So it is not only on physical nga ayuhon ta niya. It is not only sa atong mga material nga panginahanglan nga hatagan pud ta sa Dios, kundi ang Dios wad-on niya ang tanan natong mga kasakitan og hatagan ta niya og kalipay, kalinaw bisan pa sa atong mga kasub-anan. The basic of salvation, lisod yun yung dili ato nga kuan ba. Sorry kaayo mga kaigsuonan ha kay tungod kay dili man niya akong laptop, dili ko kamaaw kaayo ani. So dinhi na lang pud ta. So ang basic sa basic on visitation, mauto ang akong gipangsulti no kanang pag-understand sa atong gibisitahan, unsa ang iyang mga problema og unsa pod ang iyang panginahanglan nga kalagnon. Meaning, mas importante ang atong spiritual nga relasyon ngadto sa Ginoo. Instead, himuon gihapon sa Ginoo nga ayuhon niya unsa man ang atong mga panginahanglan ning kalibutan gawas sa atong kinabuhi nga ato bitaw nga gisalig ngadto sa Ginoo nga at the right time mga kaigsuonan maangkon gyud nato ang kaluwasan nga maoy atong gipangandoy ug maoy atong gihandom nga makikita gyud ta sa atong Diyos nga makagagahom sa nga tanan pagbalik niya makapuyo ta sa gingharian nga walay katapusan. So home visitation is like the entrance, sitting down. Ano maningning balik naman niya. Ay, sorry kaayo. So dinhi nata sa reclaiming former members. So reclaiming former members mao ni mga kaigsuonan tong mga backslider nato nga mga igsuon. Wala man na sila nagbiya wala man na sila magbiya sa Ginoo, pero physically wala na pud na sila magsimba sulod sa iglesia diin ato silang ikauban. So suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." Luke 15, verse 4 to 6. This parable tells us that lost people matter to God, and they should matter to us also. As disciples of Christ, nga gitugyanan ta ni ining ulahing nga mga adlaw sa kalibutan, kay naa naman ta sa end time, mga kaigsuonan. Gamiton gyud sa Ginoo ang matag-usa nato, and we don't have the right to say no. So kita mga kaigsuonan, bisan
kaya nato or dili nato kaya, wala tay confidence sa atong kaugalingon, gihangak man ka or unsa man ang imong gibati in front of you, kinahanglan dili tam say no. Tungod kay nagsalig ta ni Kristo nga everything that is in front of us, ahead of us, at the back, at the side, ang tanan, panalanginan gyud sa Ginoo, and they should matter to us. It doesn't matter whether a person leaves the church intentionally because overwhelmed with personal problems or simply got out of the habit of attending church. What is important to God and should be important to us is that they are no longer attending church. Ug mauna mga kaigsuonan, mga women's do natay dako gyud ta og participation nga makabalik sikbisan kinsa man women, youth or men's nga wala na magpakita sa atong church. Many congregations should probably be satisfied with 99% of the members attending church services regularly. However, most churches have far less than 99% attending. Malipay bata mga igsuon nga makita nato nga kita naglingkod ta dinhi sa atong simbahan unya nangawala na ang atong gikatapad. Malipay bata mga igsuon nga nakita nato ang atong igsuon nga tua sa gawas samtang kita ni ata dinhi sa balay sa Dios. Dako na kayo. As a worker of Christ, dako ni nga buluhaton. Dili lang sa mga tao nga naa sa gawas, kundi sulod sa atong pamilya. Sulod sa atong mga komunidad. Bisan pa, labaw sa tanan sa atong mga hinigugma sa kinabuhi. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls a friend and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." Hinaot pa unta mga kaigsuunan nga ang tanan nga nabati nato ining kabuntagon, makahatag kini og dugang kusog, makahatag kini og dugang pang kaalam aron ang tanan nga gisugo sa Ginoo nato ato ning matuman. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angel of God over one sinner who repents. So the need for reclaiming, as God impresses the heart of the women's ministry's team, they should begin praying about who is missing from church. Mangayog tabang sa Ginoo nga tultulan ang makita ang mga nangawala. Ask God to direct you to the woman He wants you to reach out to. Remember, prayer is the key to success in this endeavor. Dako ni nga mga buluhaton, dako ni nga buhat alang sa mga women's, bisan pa sa mga men's. Kitang tanan, youth man, bata man, kitang tanan, dunatay katungdanan sa pagluwas sa atong isig kaingon. Missing sisters, daughters, or friend, sitting in church with you again, Jesus wants that even more than you do. And He will guide you as you reach out to them in love and friendship. Women, as you consider becoming involved, get involved, mga kaigsuonan. Sometimes it only takes one contact to bring a missing member.
Most missing members, however, need time to heal, time to know the church cares, and time to grow and their relationship with God and other members. Generally, the longer a person has been away from church, the longer it will take to them to be back. Many former members do not feel that they have left God, only the church. Daghan ang nagtuo nga maupod na maupod na gituuhan sa usa ka nag-backslide nga uy wala man ko mo biya sa Ginoo. But then again mga kaigsuonan, kung wala ta magsimba, wala ta makadungog sa pulong sa Dios. Ato bang masulti sa atong kaugalingon nga lig-un ta alang sa Ginoo? Wala ka ta magbagdoy-bagdoy? Wala ka ta makasala? Lying down idly is a sin, mga kaigsuonan. Loss of time, paninglo na sa Ginoo nga rin nato. Kay wala tay nahimong nga maayo alang sa atong isig kaingon. So getting started, talk with the pastor. Mauna ni mga kaigsuonan no nga makig-istorya ta kung unsaon sa atong church board nya unsay mahimo nato alang niining mga katawhan nga atong nakita nga gusto pod nato nga makaangkon sila sa kaluwasan ug makabalik sila sa pagsimba sa atong Ginoo. So gather data, talk to the church board, present the plan to the church, form a reclaiming ministry team. Mauna ni gani mga kaigsuonan ang atong ginabuhat dinhi sa atong church. So malipayon ta nga nag-alagad sa atong Ginoo. Women's ministries group that has a strong commitment to reclaiming. Speak with your pastor about beginning reclaiming ministry for women who have stopped attending church. Pastors are always supported through this ministry because they lack time to visit. Or kasagaran, hesitant ang usa ka membro nga babae, hesitant pud tang mupadayon kun ang kita nga ba ang usa ka backslider mga igsuon kun atong bisitahan, babae siya nya bisitahan og pastor. Kasagaran mo kuan po na sila kanang mo atras ba tungod kay maulaw og mahadlok kay lalaki man lagi labi na kung nag-inosara siya sa balay. So gather data, talk to the church clerk, unsaon nato pag-gather sa data, atong pangitaon sa atong church clerk, unsay ilahang phone number, unsaon unsay iyang address, or unsaon nato nga makitaan nato siya. So present kun naanay mga data mga kaigsuonan, present it to the church. Unya mag-form na dayon ta og mga reclaiming or committee nga magdala sa mga kaigsuonan or kanato ngadto sa atong mga igsuon nga wala na mga lagad ngadto sa Ginoo. So reclaiming ministries team, kinsa man ang nagkompose niini mga igsuon, ministry leader. So ang ministry leader is a woman who has a vision for reclaiming and possess the spiritual gift of leadership. So, organizing, Onya, dunay Bible study leader, a woman with the gift of teaching and the ability to lead a small group through Bible studies. Daghan manig kanang, sorry mga igsuon ha, pero dili kaayo ko kamao aning akong laptop nga giatubang karon. So
Ang ikatulo sa team is an assistant ministry leader. Should have administrative gifts and assist the leader, helping to manage the details of the reclaiming ministry. Number, okay ning data coordinator. Number 4 ni siya sa ministry team. Mao ni siya ang kupot sa record. A person gifted in details who will enter names into a database and keep track of the program progress of each missing member who is being mentored. So event coordinator, this person should be a loving and non-judgmental that reaching out and made friendship without remembering the past lifestyle done by this missing member. So mauni ang number 1 pod nga qualification sa usa ka event coordinator. Unsa kuno non-loving and non-judgmental. So unsa man ang nahitabo sa usa ka missing member, unsa man ang iyang na-experience nga dili maayo sa gawas sa simbahan, dili na siya i-matter. Ang importante nga mabalik siya dinhi sa tiilan sa atong Ginoo. So mentor, a mentor is the one who make contact with the missing member that needs to experience the unconditional love of Jesus in human flesh. So naagyod kita mga kababayin-an, kita mga igsuon nga tanan, dili gyud nato na ihikaw sa atong mga igsuon nga na backslide or missing na sila sa church, nga ma-feel nila nga si Kristo naabuhi sa atong mga kasing-kasing, nga si Kristo nag-uban, nakita niya ang kaluoy ug ang gugma nga Kristohanon diri sa atong mga kinabuhi. So ingon ini, unconditional love of Jesus in human flesh. So, unsa ba si Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan? Di ba, nagpanambal siya? Bisan pa gani ang pinaka makasasala, gidumtan sa mga tao, a tax collector by that time. Pero nagpakita siya, the best example of acceptance is when he says to Zacchaeus, "Come down, I will go to your house and eat with you." So mga kaigsuunan, unconditional friendship, unconditional love nga maunay mag-reclaim sa usa ka missing member back into the fold of Christ. General guidelines always include a prayer session in each meeting. Open part of each meeting, hearing reports from mentors, report to the data, coordinator contacts made by the mentors, before ending makes plan for the next meeting. Ministering, reason women leave the church, identifying women who left the church making contact with missing members. So mga kaigsuunan, ako kining basahon, Hebrews 12 verse 2 and 3. Nag-ingon diri, fixing your eyes to Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy of set before him, he endured the cross, scoring its shame. Consider him, number 3, consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Common reason women stop attending church: conflict with spouse and or a divorce, conflict with other members of the church, move to another town with no follow-up between churches, making the transition into a new stage of life, lose their connection with God, loneliness, and feeling as though they don't belong. Mga kaigsuunan, grabe ni kaayong
mga battle and struggle sa usa ka tawo nga nahibulag sa confidence o pagsalig ngadto sa atong Dios. Daghan nga mga pagsulay maunay makapapandol ngadto sa usa ka magtotoo. Dagko og mga bag-o nga mga panghandom sa kinabuhi, maupod na'y makapabulag nato ngadto sa atong Ginoo. Ambisyon nga ma-overwhelm bitaw ang tao, unya nahimulag na di ay siya ngadto sa tiilan sa Dios. Bantayanan ni nato mga kaigsuonan nga ang atong mga kinabuhi dili conflicting ngadto sa truth o ngadto sa atong gituohan nga mao ang kaluwasan nga gitagana sa tanan nga mga katawhan. Emotions you might encounter. Resistance, though they really care that I have come back. Usa ni ka mga pangutana sa usa ka nawala na magsimba. May kahadlok. Dunay suspicions sa iyang kaugalingon. Walay pagsalig. Maulaw mobalik sa tiilan sa Dios. Dunay kasuko. So surprise. You're the first person who has contacted me since I left. Kining suspicion bitaw mga kaigsuonan kung wala gani ta magtutok sa atong magbubuhat. Mapuno ta sa pagduha-duha, mapuno ta sa pagduda sa atong isig kaingon. Unya, here comes nga magtumo-tumo na lang ta og istorya nga makapasakit di ay sa atong kaugalingon ug makawala kini sa atong koneksyon ngadto sa atong magbubuhat. So, hesitation, what do you want? Kwarta ba? Kwarta ba ang importante sa atong relasyon ngadto sa atong Ginoo mga kaigsuonan? Dili. Tungod kay ang kaluwasan libre na dili ginapalit. Wala na palitan nato. So, dili ta magkinahanglan og sobra-sobra nga kwarta aron ta maluwas. So, the healing process, learning to be a more effective listener. How to show you care for the woman who had stopped attending church. How to minister to the needs of women who no longer attend church. Atong unahon, James 1, verse 19. Magampo ta, Father, I pray that I would become a person whom is quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. I believe anger can destroy household, ruin relationship, and hinder spiritual growth. Please help me surrender myself to your words, becoming humble and possessing a gentle and quiet spirit. Mauni ang pag-ampo nga angay unta pod nato ni nga. Kanunay gyud din natong pangayoon sa Ginoo. Humbleness of heart nga maka connect gyud ta ngadto sa atong Ginoo. Nga ma-reach out nato siya pinaagi sa atong kinasing-kasing nga pag-ampo uban sa pagtuo nga ang atong relasyon ngadto sa Dios lig-on o makanunayon. So Galatians 2 verse 6 verse 2. Bear each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. So mauna ang gitugon sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Magbinatiay kita sa usag-usa, mag-inunungay, mutabang nga walay pagtan-aw og repayment, mutabang nga walay pagtan-aw nga mubalik ang imong gitabang nga nganha nimo. So, fulfillment of the law of Christ is love and friendship and be a merciful follower of Christ.
So ways to show you care. Unsaon man nato nga mapaabot nato or mapabati nato ang atong pag-atiman o unsa ba? Pag-care nato ngadto sa atong mga nangawala na. So ingon ini ang gi-advise nato, don't drop in uninvited. Lisod pod, mukalit lang kag abot dito sa imuhang kanang higala or atong igsuon nga wala ka imbitara, maulaw baya pod na, di ba mga igsuon? So dapat mo inform po ka nga, sister, brother, mo anha mi, pwede ba, ana no? Kay kung dili siya musugot, basin og mulakaw siya, wala siya sulod sa iyang kaugalingon, or basin nagkayamukat ang iyang panimalay, nga maulaw siya, mga igsuon. Importante na, kay basin unya hinuon nga, imbis nga nag-amigo na mo, dili na siya mo amigo nimo. So, meet her for lunch as your treat. Usahay pod kinahanglan nato na imbitaron. No, have a positive, supportive attitude. Respect her personal space. Mao na giingon no. Ato jong respetohan. Kay doon naman tay mga kaugalingon pod nga gusto sa ato nga kinahanglan pod tag space. So find out if there is anything you can do for her personally. Remember to spend much time listening. So, unsa maning find out if there is anything you can do for her personally. Unsa man kaha? Sa mga batanon, sakit ang iyang dughan, kay gibuwagan siya og uyab. Sa atong mga ginikanan, kay personal. Unsa may personal, iyang bana, iyang mga anak, mga personal nga problema sa kinabuhi nga iyang masalig sa atoa, and then confidence siya nga makatabang ta. So dili kay imarites nato mga kaigsuonan. So building trust and faith. Building trust in your relationship with women who no longer attend church. Knowing when and how to share your faith with women who are not attending church. Inviting women you are mentoring to join a Bible study or small group. So building trust and faith, nag-ingon diri sa 1 John 3 verse 18. Little children, we must not love with words or speech, but with truth and actions. Love should be demonstrated with love and sincerity rather than just word or talk. Epektibo ba mga igsuon ang pag-istorya lang? Ang murakag feeling ba nga rightful ta, pero wala makita di ay si Kristo sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon? Effective ba na siya mga igsuon? So love should be demonstrated. Demonstrate gyud na sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, makita gyud unta si Kristo dinha sa ato. Kay ang action is more than talk. So 1 Peter 3 verse 15 nag-ingon diri, sanctify Christ as Lord in your heart. With gentleness and respect, give answers to anyone asking for the hope and faith that is in us, doing us with humbleness, not arrogance and hostility. So dili hinambog og walay unsa mga igsoon. Unsa pay binisaya og hostility oy? Kanang paghukom, man siguro na. So walay paghukom ug walay paghinambog. So ingon diri, sanctify Christ in us with gentleness and respect for others. Kung mangutana ba ang atong isig katao or ang atong missing member, mo ingon ba nga giunsa man nimo nganong lig-on man ka, brother in nganong lig-on ka man sa imong pagtuo, nganong ako dili man, unsa man kahay atong itubag mga igsoon.
prayer. Usa ka pag-ampo nga makanunayon mga igsuon, maunay makapalig-on sa atong pagtuo o pagsunod kang Kristo Jesus. Connection lang yun. Connection ngadto sa atong Ginoo. Dili lang matag adlaw, kundi matag minuto sa atong pagkinabuhi. Sangpito nato ang Ginoo nga walay pagduha-duha. Sangpito nato ang Ginoo nga puno sa pagsalig kang Kristo Jesus. Ways to share your faith. Avoid arguing. So, likayan yun nato ng kanabitang sharing the gospel or sharing the word of God nga makig-away na ta or makiglalis na ta. Likayan na nata. Do not get sidetracked by doctrinal issues if her relationship with the Lord is shaky. So, dili na nato ko ano, kanang dili ta judgmental kanunay sa usa ka magtotoo nga dali ra mangluod, kulang sa pagsalig sa atong Ginoo. Talk in terms of her needs. Tell your own story of conversion or falling in love with the Lord. Do not push her. Be kind and compassionate. Drop the issue if she doesn't want to discuss it. So, mao na pod ang atong respetuhan. Mahinomdom ko mga kaigsuonan ni atong jutay lang, 5 minutes or less. Nga ni atong batan-on pa ko or bata pagyud ko, wala pa ko magtungha. Samtang maglakaw mi sa gabi, makita na ko ang kahayag sa bituon o bulan. Makaingon ko sa akong kaugalingon, nganong daghan man kaayo ng mga bituon. Kinsa man ang naghimo aning mga bituon, kining adlaw, asa man na siya gikan. So nakaingon ko sa akong kaugalingon, ako, diin man sad ko gikan. Tanaw ko sa akong nanay ug tatay, agikan ko nila ni nanay ug tatay. Sila, si nanay ug tatay, nagikan po sila sa akong mga lulo ug lula. Ug sila, generation to generation. And then, nakaabot ko sa akong huna-huna nga bata pa jud ko, nakaingon ko, ang Ginoo mo'y naghimo aning tanan. Pero kinsa man ang naghimo sa atong Ginoo? An-anak nakalalom ang akong mga huna-huna ni atong panahon nga wala pa gani ko mag-eskwela. So kinsa man ang nagbuhat sa Ginoo? Diin man pod siya gikan. Kining nga mga pangutana, mga kaigsuunan, mauni desire sa akong kasing-kasing nga pag-abot sa hinog nga panahon, nangita ko sa Ginoo. Tulunay akong mga anak, mga kaigsuunan, sa dihang nangita ko sa Dios. Giingon ako sa Ginoo nga naglantaw ko sa langit, Ginoo, kung tinuod ka. Kay ni atong mga higayon na mga kaigsuonan, ako kanang Katoliko ko. Dili ko magtotoo. Wala ko magdako sa Adventista nga pagtulunan. So, ni atong higayon ng down to earth ko, on the ground. Ingon ko sa Ginoo, Ginoo, tinuod ba gud nga naa ka? Asa man ka, gusto kong makailan nimo. So this is it. The desire sa atong kinabuhi nga gusto ta nga mga lagad sa Ginoo. Ingon nako nga, Lord, kung tinuod nga naa ka, tabangi ko nga makaila ko nimo. Tungod kay gusto ko nga mga lagad nimo. Mauna mga kaigsuunan, walay balibaray, walay pagulbulay sa buhat sa Dios. So renewing a commitment to Christ. Inviting your friend to attend church on Sabbath. Inviting your friend to an evangelistic meeting. Planning events to welcome former members back to church. Luke 15 verse 8. Nag-ingon dere.
The parable of the lost coins, or suppose a woman has mauna man ni akong gisulti kaina, no? So carefully the house until she finds it, iya gyud na siyang gipangita. And we feel joy and kinibitang makakita ka sa mga butang nga imong gipangita. Muratag na hawasan sa kabalaka o dunatay kalipay. So going back to church, hapit na ko mahuman mga kaigsuonan. 12:05 na. So offer to pick up and take her to church. So mao ni atong mga maupod ni angay natong buhaton mga kababayin-an nga antiko gyud ta nga makig-connect kanang friendship bitaw nga dili mo retract ang usa ka missing member nga ganahan gyud siya pod nga makighigala nato aron siya madani nato balik ngadto sa simbahan. Train greeters to warmly welcome former members without questioning them about their absence. Invite her to join your Sabbath school class. Don't ask her to stand and introduce herself to wear a visitor sticker. Invite her and her family home for Sabbath dinner. Importante gyud po din mga kaigsuonan. Part of friendship is makig-istorya, makigkauban sa pagkaon, share your blessing. Maghatag bata o something, what is we can afford. So, sinina, i-shopping ba na nato? Kinsay mga dato din dalha pa, ngadto sa mall. Paron i-shopping nimo kung wala po kay ika-shopping, let it be. Kung mo angay siya og mga second hand lang, atong ihatag na niya. So, mga kaigsuonan, going back to church, aron madani nato ang atong mga missing member, ato gyud na pod sila nga ifa-feel nato sa ilaha nga nahigugmata nila despite unsa man ang iyang ginahimo palayo sa atong Ginoo. So discipline new members. Doon na po yung mga pagdisiplina alang sa atong mga membro, bagong membro sa iglesia. Spiritual growth, a daily personal relationship with Christ. Unsaon man nga doon na tayo daily personal relationship with Christ. Pinaagi sa pagka mainampuon, pinaagi sa pagdala sa atong mga membro sa pamilya, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Morning and evening devotional or kanang worship time. A closer communion with God, mauni siya pod ang magdala nato ngadto kaniya. Allowing the Holy Spirit to work in your life. Kay kung wala ang Espiritu Santo, dili ta dasig mga igsuon. Dasig ba mo kung wala ang Ginoo sa atong mga kinabuhi? Dili. Wala gyud tay kadasig. Ganahan data, kapoy magkaay mo simba, matulog ra ko. Pero kung ang Espiritu Santo na sa atong mga kasing-kasing mga Ginoo, mga kaigsuonan, bisan ngit-ngit pa, mubangon ta. Unya, muawit ta ngadto sa atong Dios. Dako ta og kalipay nga makaluhod ta sa atong mga tuhod aron makasimba o makaampo kaniya. There is no limit to the usefulness of one who, putting self aside, makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly consecrated. Walay kinutuban mga kaigsuunan kung magpagamit kita sa buluhaton sa Dios. Hikalimtan ang atong kaugalingon, ang atong pagkatapulan, ang atong kanang refusing bitaw kanang balibaron ganita sa buhat sa Ginoo, dili pud ta mo grow up matured in maturity sa Holy Spirit. Sulod sa atong mga kasing-kasing, puno sa dedikasyon ang atong pagpangalagad nga maglungtad kini.
ngadto sa atong Ginoo. Kung kita doon natay maayong relasyon ngadto kaniya. So, ang mga kaigsunan di ay ang pag-deny sa atong mga kaugalingon nga mga kagustuhan makapahimuot pud na sa Ginoo kun ang atong gibuhat para sa Dios. Like for example, ganahan ko og ay lami kayo itong nakit-an ako dito sa mall, oy lami kayo ang sinina. Kaluyahon sa mga babae kining sinina. Ganahan ko nga, karong Sabado kinahanglan mapalit to nako aron makasimba ko og nindot nga sinina. Pero wala man kay kwarta. Unsa may gibuhat? Uy, nasit aside na ra ba tong akong tithes and offering? Uy, unsa kag ako sa tong bayloon? Ipabaylo ba na sa Ginoo nimo mga kaigsuonan para lang sa sinina? Dili. Material nga mga butang, wala pa man ta naghubo, pwede ra man tang musimba sa atong mga daan nga sinina. So, depriving ourselves alang sa paghimaya o alang sa buhat ngadto sa atong Ginoo, dili na nato ihikaw mga kaigsuonan. So the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Loving ba ta, mga igsuon? Lovable ba ta sa atubangan sa Diyos? Hinaot pa unta mga kaigsuunan. Ephesians 6 verse 18 nag-ingon diri, discuss, pray in the Spirit, consecrate yourself to God. In the morning, make this your very first work. Let your prayer be, take me, Lord, as wholly thine. I lay all my plans at thy feet. Use me today in thy service. Abide with me and let all my work be wrought in thee. So mga kaigsuonan, nindot kaayo ang pagpadasig sa atong Ginoo nga kita unahon lang gyud nato ang Dios. Bible study nganong importante man ni nato tungod kay ang Biblia nagtudlo nato sa iyang kamatuoran, sa kaluwasan, sa gugma, sa kaluoy ni Kristo Jesus nga naghatag sa iyang kinabuhi aron kitang tanan maluwas. So the body is the temple of Christ. You are not your own. You were bought with a price. Therefore, honor God with your body. 1 Corinthians 6 verse 19. You are not your own. Dili gyud ni ato. Wala tay ato mga kaigsuunan. So do you know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Believers were bought with a price, though Jesus Christ, and therefore should glorify God with their bodies and spirits. Unsaon na to pag-glorify sa ato mga lawas, mga kaigsuunan? Kana bang pagtato-tato sa atong lawas? Kana bang pagkaon sa dili maayo? Mauna mga kaigsuonan nga dapat natong hinumduman nga ang Ginoo will dwell with us and walk with us until He comes. So mauna karon mga kaigsuonan, ang doon na pa unta ko'y taas-taas man gyud ding akong slide, no? Pero dili ang time limits me. So dunay mga angay pa na akong istulti, doon na pa untay mga nindot nga mga topic, pero time does not allow me anymore. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan o hinaot pa unta. Kinsa ba ang muuban alang sa pagpangalagad sa Ginoo? Kitang tanan, mga kaigsuonan. We will go, mga igsoon.